Hello mga kasari! Ayan, kumusta kayong lahat? Welcome sa ating YouTube channel. Welcome sa munting tindahan ko. Sa video na ito mga kasari, gusto ko lang ikwento isa sa pinaka nakaka-stress pero totoong nangyayari dito sa mundo ng pagtitindahan natin. Yung biglang may bagong bukas na tindahan sa tapat mo. At unti-unti mong napapansin, yung mga suki mo ay lumilipat na sa kanila. 'Di ba? Napakalungkot. So yan yung pinakamalungkot sa pagtitindahan, lalo na kung hindi ka pa sanay at bago mo pa lang siyang nararanasan. So alam mo yung feeling na halos araw-araw kang na-stress, nakikita mo yung dati mong suki, biglang doon na sa kabila bumibili. At ang masakit pa mga kasari, ay ginagaya pa lahat ng paninda mo, minsan mas mura pa, minsan halos walang patong, talagang maliit na maliit para makaakit ng customer. Minsan naiisip mo talaga na paano pa ako kikita nito, yung tindahan ko. So, pero alam mo mga kasari, normal lang yan. Na-realize ko yan nung medyo nag-matured na ako sa pagtitindahan. Normal lang yan. So, ito na lang isipin mo, sa panahon ngayon, halos na bawat kanto, may sari-sari store, may tindahan na. So, normal na yan. So, normal na lahat ng tao ay maisipang magtindahan. Lahat gustong kumita at mabuhay. Yun na lang ang tandaan mo. Magpatawad ka na lang. Kahit walang kasalanan. Ito yung tatandaan mo kasari. Hindi ibig sabihin na may bagong tindahan dyan ay katapusan na ng tindahan mo. Hindi ganon. Hindi ganon kasari. Kasi nararamdaman mo lang yan kasi humihina yung benta mo. Kasi feeling mo tumutumal na. Kasi ngayon iba mong customer ay doon na napunta. Nasanay ka lang sa malakas ang benta. So, sa umpisa lang yan mga kasari, alam nyo, dumaan din ako sa ganyan. At sa totoo lang, halos gusto ko nang sumuko. Yung first time ko nagkaroon ng competitor. Kaya naisip ko, ay ganito pala yung feeling nung ginaya ko. So, ano lang, it's a tie na. Kasi may ginaya din naman ako, kaya ako nagsari-sari store. Ano po, so lahat tayo may pinanggagayahan, kaya tayo nagsari-sari store. Noong una lang ako pinanghinaan ng loob, noong una lang parang gusto ko na sumuko. Pero alam niyo mga kasari, nung naranasan ko yun, nung nagkaroon ako ng competitor, ilang days din na wala akong gana. Pero na-realize ko, hindi pwede yung ganun. Kasi ito yung gusto mong gawin. Gusto ko pa rin ituloy. So hindi ako pinanghinaan ng loob. Yun na lang yung pinasok ko sa isip ko na kailangan din nilang kumita, kailangan din nilang mabuhay, mas kailangan nila, 'di ba? Kumukulo ang tiyan ko kasi nagugutom na ako. So, yun na lang yung tinatak ko sa isip ko. Parang pinaubaya ko na rin na may ka-competitor ako. So, tinanggap ko na rin kahit konti yung naging benta ko sa araw-araw. Pero alam nyo, eventually, nagbago din yun. Yung isa isip ko nung una, kung para sa akin tong pagtitindahan, para sa akin talaga to. Kung malugi, di tanggapin na lang natin kung walang bibili. At doon ko na-realize, hindi ko kalaban yung mga bagong tindahan. Pareho lang kaming lumalaban sa paghahanap buhay, gusto rin kumita, katulad niya, at katulad ko, parehas lang kami ng iniisip na gusto rin kumita. Kaya imbes na ma-stress ako, mas pinili ko mag-focus sa sarili kong diskarte, kasi sa dulo, hindi naman yung presyo yung labanan. Nasa tiwala yan ng customer at kung gaano ka ka-consistent dyan sa pagtitindahan mo. So, doon na lang yung paglalabanan nyo. Kung gaano ka kadiskarte, doon lumabas yung pagiging madiskarte ko, kung saan ako pwedeng maghanap ng paninda, yung mga bagong paninda na makakaakit ng customers. Doon lumalabas yung pagiging madiskarte mo pag may competitor ka. Hindi ka tulad dati na papetis-petis ka lang kasi wala kang kalaban. Dito, mas lalo mong gagalingan pag may kalaban ka na. Or, di ba sabi nga nila, sa palengke nga, tabi-tabi ang tindahan. Okay lang sa kanila. Totoo naman yun, totoo. Pero iba yung palengke sa sari-sari store na magkakatabi. 'Di ba? Nasasabi mo lang yan, pero magkaiba yan. Sa atin, limitado yung mga customers natin. Kaya ramdam mo agad yung agawan ng customer. Kaya wag mong habulin yung presyo. Baka ikaw pa yung malugi. Kasi yung iba, nagpapababa ng presyo. Tapos yung ka-competitor na laman nila mababaw yung presyo ng isa, magpapababa lalo. So, sinong talo? 'Di ba? Kayong may mga tindahan. So, mas maganda yan, mind your own price, mind your own business. Kanya-kanya na lang ng diskarte talaga. Mas okay na konti yung benta mo pero may kita ka kaysa maraming customer mo pero abonado ka naman doon sa benta mo. Kasi hindi mo naisip may expenses ka pala. Pinababaan mo ng husto kasi
may competitor kang kailangang talunin. Hindi ganun. Hindi tama yun, kasari. Aminin natin, minsan pati pampaswerte, ginagawa na rin natin nung nalaman natin may competitor tayo. May mga nakikita ako sa mga post, may mga bawang, sili, kalamansi sa pera. Kulang na lang toyo, adobo na, di ba? So, ako nga may laurel pa ako, yung sa kahon ng benta. May laurel ako dyan, ilang taon na. Pero alam mo yung totoo, ang pinaka-effective na pampaswerte, yung prayer talaga sa umaga at saka yung sipag mo, yung kung gaano ka kadiskarte. Doon mismo sa may-ari ng tindahan, nakadepende yan. So, yan, magdasal ka bago mag-open ng sari-sari store, magdasal ka bago magsara, magpasalamat ka. Hindi para magdadasal ka para matalo yung katapat mong tindahan, kundi para parehas kayong umangat sa pagtitindahan. So ako nga, ang pinipray ko pa minsan, sana yung mga customer ko, mas dumami pa yung pera nila. Yung tenant ko, sana tuloy-tuloy yung income nila. Para yung tindahan ko ay... So ito guys, yung pwede nyo gawing diskarte at strategy pag may mga pagkakataong dumating yan sa pagtitindahan nyo na mayroon kayong bagong competitor. Wag ninyong ibababa yung presyo ninyo ng mga paninda. Panindigan mo yung tamang patong. Isama mo sa kwenta yung kuryente, yung ilaw, yung pagod at yung oras mo dyan sa markup mo. Wag mo isugal yung tubo mo para lang makipagsabayan sa ibang tindahan. Kung mura sila, ayaan mo silang mura. So, mag-stick ka kung magkano yung markup mo, yung tamang markup ang dapat mong panindigan. Sunod mga kasari, alagaan mo yung mga anchor products mo or yung mga panindang siguradong binabalik-balikan ng mga customer mo, gaya kung malakas sa yung yelo, soft drinks, load, or malamig na tubig. Basta kumpleto ka, kahit parehas yung presyo, babalik at babalik pa rin yan sila. Tapos sunod, palawakin mo yung mga services mo. Pwede ka magdagdag ng maliit na kainan dyan, burgeran, or prito-prito. Kahit minsan, hindi presyo yung dito, yung panalo, kundi yung services or yung kabaitan ng tindahan ang binabalikan ng customer. Sunod, humanap ka ng mga bagong supplier. Baka mas may makita kang mas mura or mas maganda kang makuhang items. So, huwag kang mahiyang magtanong or makipag-connect sa ibang sari-sari store owners, sa mga kasari natin. Ang diskarteng marunong makibagay, yan yung nagtatagal. Yan ang tandaan mo. So, mas maganda magtanong ka sa group ng mga kasari natin para magkaroon ka ng panibagong kaalaman tungkol sa pagpapatakbo ng pagtitindahan. Sunod mga kasari, palamigan ang laban. So, literal na palamigan talaga. So, yung isa kong kakilala, sobrang lamig nung mga drinks nila. So, kahit parehas yung presyo nila, sa kanya pa rin bumibili. Katulad ng kondura ko guys, yung kondura ko ay nag-yelo-yelo na yung chiller sa baba. So, pag malakas yung temperature niyan, pati soft drinks ay sobrang lamig talaga. So, tandaan mo kasari, hindi mo kailangang ipanalangin na magsara ang kalaban mong tindahan. Mas maganda ipanalangin mo na parehas kayong i-bless ni Lord. Pero ikaw, bigyan ng loyal customer at wisdom. Yung tamang pag-iisip para mas dumiskarte ka. Ayan, yun yung i-pray mo kay Lord para mas dumami yung kaalaman mo sa pagtitindahan. Kasi sa totoo lang guys, madalas curiosity lang yan ng mga customer. Pupunta muna sila sa bagong tindahan, pero sa huli, babalik din sila kung saan sila komportable na tindahan, yung kinasanayan nila. So, hindi dito yung presyo yung tunay na panalo, kundi yung tiwala at yung tatag ng loob ng may sari-sari store. Guys, kaya kung may katapat ka dyan bagong bukas na tindahan, ayan, huminga ka lang, magdasal at dumiskarte ka palalo. Dahil sabi nga nila, ang tindahang may puso, hindi basta natitinag. So, kailangan mo talagang may puso ka dun sa pagtitindahan para hindi ka matinag. So, ayan mga kasari, ako po si Lizelle at ito ang Real Talk sa pagtitindahan. Kung nakarelate ka or may natutunan ka, don't forget to like, share at subscribe para sa mga kwentong totoo at galing mismo sa may tindahan. So, hanggang sa susunod na laban mga kasari, happy selling sa inyo. God bless. Bye-bye po.